And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right. Magandang tanghali po sa ating lahat. A blessed noontime to all of you. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch, wherein you're going to receive bunch of spiritual lunch. All right, a blessed lunchtime to all of you. Again, sa lahat ng mga viewers natin, North, South, East, and West Corner area families, magandang tanghali po sa inyo. Talakayan na naman tayo, pampamilya. We are back on our program after the Men for Christ. Diretso tayo sa ating biyernes na episode ng The Baptist Lunch para sa mga kalalakihan, para sa mga leaders ng pamilya. At ngayon po ay maganda ang ating pag-uusapan. To our viewers worldwide and nationwide, a blessed Friday to all of you, a blessed day to all of you. Of course, I do understand we are on a different timeline, but still, a blessed day to all of you. And I believe that this will be a great blessing for us. All right? And of course, ay binabati natin ang lahat ng mga nanonood na kahit na hindi naman kayo father, hindi naman kayo husband, at least you are still tuning in sa ating programa para patuloy paglago. Enjoy the program, lalo na sa mga young people, advantage nyo na manood dito. Dahil this will help you na magkaroon kayo ng advance, alright? Advanced knowledge, how you will be a biblical father and a biblical husband later on. Shout out, of course, to my family, kay Daniel, kay Isaac, and to my wife, kay Ma'am Yang. Hello, babe. And keep tuning in. And of course, with me are my co-host with our special guest. Walang iba na kasama ko dito si Sir Rudy, Sir Noel, and with our special guest, Pastor Dexter Rico. Magandang tanghali po sa inyo, sirs. Bati muna tayo. Of course, bati ka muna, Sir Rudy. Amen! Isang mapagpalang tanghali pong muli sa ating lahat, mga kapatid, at sa lahat ng mga viewers natin. Lalong-lalo na po sa ating pastor, at salamat sa Panginoon sa tagumpay ng ating Men's for Christ Conference. Men for Christ. Iniwanagin mo. Pangit ang dating ng Men's for Christ mo. Pasensya na. Plural na yung men eh. Nilagyan mo ng S eh. Naging Men's for Christ. Pang babae na yun. Pag Men's for Christ. Conference. Kontrolin mo. Yan. Kaya naman, magandang tanghali po sa ating lahat. At siyempre, magandang tanghali sa aming area, sa Makati Central Family. Amen. Lalong-lalo na sa aking nag-iisang Arog. Arog, good afternoon sa iyo. Love you. Yeah. Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na sa tanghaling ito ay muli magkasama-sama tayo. Ito ay oras ng kalalakihan. Kung maalala nyo yung oras ng himala, ito yung oras ng kalalakihan. Kaya salamat sa Panginoon na muli ay makakapag-aral tayo at meron tayong matututunan sa tanghaling ito kung paano natin maidadala sa maayos na espiritu ang ating pamilya at may dala natin sila sa mataas na antas sa paglilingkod sa Panginoon. And of course, binabati ko ang aking area, ang West Bank family. Magandang tanghalian sa inyong lahat, West Bank family. At gayon din po sa aking family. Kay Pauline, nasa trabaho. Gayon din po si Tricia na nasa bahay. At ang aking nag-iisang Mommy Love, prepare to meet thy God. Yeah. And of course, our special guest, at mga special guest natin every time nandito yan sila, matik yan. Walang iba kundi Pastor Dexter. Pastor Dexter, bati ka muna sa kanila. Yes, at magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay ng ating The Baptist Lunch. At isang magandang tanghali sa oras nito sapagkat ako'y binigyan na naman ng pagkakataon ng ating sadyaw na makapagbahagi din ng ating pong tinatalakay dito. Lalong-lalo na po doon sa isang matagumpay na ating pong
Men Men. Baka lumabi. Pastor, men conference. Men conference. For Christ. Yan, liwanagin ha, liwanagin. Na malakas makahawa. Tama naman sila Mr. Joe. Ayos, liwanagin mo. Kasi pangit pakinggan eh. So isang matagumpay at maraming salamat sa ating mahal na pastor sa kanyang mga kautakan. Mula Yes, sa right. Diyos na patuloy na binabahagi sa atin ang mga bagay nito. That's Lalo na right. itong topic about the puspos ng banal na espiritu. Amen. Yan ang kailangan talaga ngayon makita. No? Totoo yan. Malaman ng isang individual ang ating kalagayan. No? Na Yeah. dapat talaga tayo ay patuloy na puspos ng Amen. banal na espiritu para hindi makapasok ang masamang Amen. espiritu. Yun. The Kaya best. minsan kasi yan nagiging problema sa bawat pamilya. Yeah. No, at sa lahat ng mga nakikinig, mga kapatid, no, kami po ay hindi naman kami mga perpektong nagsasalita dito. Yeah. Pero mga kapatid, I believe na kami po ay magkakaroon ng kunting bahagi lang din po sa aming pag-uusapan yun sa ating ikakalago. Yun. Sa ating ikakatibay ng Amen. bawat pamilya na nakikinig po sa oras na ito. Yeah, Sir Jao? amen. Alright. Maraming salamat. Sergio, Yes. baka magkalimutan tayo. Oh. Bakit hindi na natin batiin ang ating panahon? Advance na natin to. Baka magkalimutan Baka eh. magkalimutan eh. Oo. Dahil bukas, Bukas. bukas ay araw ng karawan ni Pastor Dexter Rico. Amen. Happy birthday, Pastor Dexter Rico. Happy birthday. Happy birthday. Advance happy birthday, Pastor Dexter. From TBL family. Yes. Kasi bukas, bati na kayo. Kasi bukas, baka hindi nyo naman siya ma-chat. At least alam nyo ngayon. Yes. Birthday ni Pastor Yeah, Dexter. salamat. Sir Dexter is already 52 years old. 52 na. 52 years old. 52. Wala sa lakad. Wala sa lakad. Yeah. Nasa tindig. Wala sa lakad. Wala sa lakad. Wala ka. lang. Nasa mukha lang. Nasa mukha lang. That's So, right. kitang-kita nyo naman, buhay na buhay. Yeah. Amen. Alright. Wow. So, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Yes, sir. Mga tatay dyan, mga fathers, and husbands. Ang ating pinag-uusapan, of course, is keeping the excellent spirit. Oh. Nakakatuwa, Pastor Dexter, Sir Rudy, Sir Noel, na Yeah. yung ating Men for Christ Conference is a great help. Alright? Bago mag Men for Christ Conference, itong topic natin dito ay preparasyon na para maging excited tayo sa Men for Christ Conference. Yes, sir. Yung Amen. Men for Christ Conference ngayon naman na natapos, ito naman ang magbibigay charge sa atin para ipagpatuloy ang pinag-uusapan sa programa natin na ito. Amen. Because you will be able to keep the excellent spirit in the family if you are spirit-filled man. Yes. Yeah, kaya nga sabi ko nga, Pastor Dexter, Yes, sir. Sir Rudy, Sir Noel, nakakalungkot. Ito lang, ako gusto ko lang pakawalan ito kasi ito'y seryosong bahagi. Nakakalungkot na maraming mga fathers ang mas kaya nilang isakripisyo ang para sa Diyos kesa ang para sa kanilang mga sarili. Tama yan. That's right. Alam mo, actually, andyan si Pastor Dexter, andyan kayo, Sir Rudy, Sir Noel. Yeah. Sir Noel, sundalo ka. Amen. Sir Rudy, retired sundalo, si retired Maiiyak- warrior maiiyak soldier. ka naman. Huwag mo na ipaalala sa akin ang mga kahapon. Alam mo ko. naman ako, tinitingala ko Mapapagpag yung mga ka naman accomplishments eh. Yeah. Oh. Salamat, Sir Maalala John. niyo mga boots Oh, na yung mga ilang sako niyang combat 18. boots. 18 ang tandang-tanda ko. Tama na. Mawawala yung espiritu ko nito. Okay. Yeah. Sige. De, kaya ako sinasabi yan, nagtrabaho. Amen. Lag- That's true. Businessman. Yeah, amen. Sir Rudy, businessman. Yeah. Alright? Now, Pastor Dex, nagtrabaho ka rin bago ka naging full-time at Yes, naging sir. pastor. Negosyante din to. Negosyante yan. Oo, yan si Pastor Dex. Kaya ako sinasabi yan, sir. Kasi, alam nyo, Pastor, baka from your own, ito, bagamat introduction pala ito sa pag-uusapan natin, Amen. naway ma-encourage nyo yung mga fathers, no? Lalo na yung mga tumatagal tayo na fathers sa simbahan, na huwag nilang pahintulutan. No? Minsan kasi parang walang choice. Yes. Alam mo yung Pastor, Sir Rudy, Sir Noel, parang walang choice na i-sacrifice yung ginagawa nila Yeah. na halimbawa trabaho. You see, para mas isina-sacrifice pa yung para sa Diyos Yeah, Yes, amen. kesa yung bagay na yun. You see, para bang mas worth it na absenan yung gawain sa simbahan kesa yung trabaho. Yeah, Okay. amen. Yeah. That's Amen. true. You see, alam nyo kung bakit ko sinasabi yan? Kasi nakakalungkot na mas may takot
ang karamihan sa mga tatay ngayon, no? Masaktan na po kayong masasaktan, but God knows my intention here na maimulat kayo at may balik kayo sa katotohanan ng buhay po That's ninyo. true. Amen. Amen. Nakakalungkot na habang tumatagal ang Kristiyanong husband and father sa loob ng simbahan, parang mas karapat dapat pang pasukan yung trabaho kesa sa isang araw na ikalalago mo spiritual. Yun. Pastor, baka may gusto kong masabi. Kaya ako ini-emphasize kanina, nagtrabaho kayo lahat. Yes. That's Ako right. kasi buong buhay ko, trabaho ko dito na eh. Yeah. You see, it's my blessing. Ito yung advantage ng blessing na meron ako kaya sa inyo. Pero gusto ko lang kasi marinig yung side ninyo na kapag trabaho kayo eh. At nakita ko, ako personally, nakita ko sa inyo noon. Yes. Kahit sa iyo, Pastor Dex, naabutan ko pa naman. Yeah. Ganon din naman sa Sir Rudy. At si Sir Noel, ganon din naman. Kahit bata pa ako, pero nakita ko. Yeah. Kung paanong pinilit nyo na hindi absentan yung para sa Panginoon. That's Amen. right. Amen. Over sa trabaho ninyo. Yeah. Amen. Minsan nga may alibay pala, may sakit ka sa araw na yun eh. Totoo yan. Minsan bagamat hindi tayo naniniwala sa sinasabi white lies. Yeah. Pero nagagawa yun sa kadahilanan na ayaw i-absentan Correct. yung mga bagay na para sa gawain ng Yes. Panginoon. Baka may gusto kayo onti lang. Introduction lamang ito Okay. eh. Pampahang lang sa usapan ito. Yeah. Sir, Pastor Dexter. Ako, sir, sa Jao, ay mayroon talagang maibahagi dyan, ano. Una, Medyo lapit ka lang sa mic, sir. Una sir ay nakita ko diyan yung kaya hindi ito yung reality. Kaya sila hindi nakakapag-desisyon ng mga ganyan like kagaya ito sa mga challenge ni Owa na absenan nyo. Pero ang nakita ko diyan sir is wala pa sila doon sa point na kung saan, 'di ba? Pag ikaw kasi ay puspos ng banal na espiritu, Yun ang sinasabi ko. Yeah. nangungusap sa'yo, Yeah. yung bang guiltiness mo, Hindi mo kinontra. hindi mo kinontra. Yeah. Yun. Yung guiltiness mo na, ay, pag inabsinan ko ito, Yeah. paano yung mga marinig ko? Yun. Sila, sir, yung time na yan, na nangyayari sa kanila, sapagkat wala pa sa kanilang point na yun eh. Yeah. Ako, sa totoo lang, hindi naman lingid sa inyong kalaman sa lahat na nakikinig ngayon. Kilala nyo ang buhay ko eh. Yeah. Amen. Ngayon, sabi nga si Joe kanina, nagagawa natin magsinungaling. Alam nyo naman yan. Yeah. Ako noon, pag may lakad pag may lakad tayo na Owa noon, nagagawa ko, sasabihin ko. Kaya nga siguro siya, naalala ko na, ang aking palagi nung sinasabi, pag ako nag-absent, masakit ang tuhod ko. Yun. Yeah. Yun. Para, ito ba'y, Totoo paniningil na ba ito? Oo, alam ko Ito, yan. kasi ito palagi ang rason ko. Yun. Bigla ka nagkakasakit Oo, na sabi eh. ko, Yung pag may tuhod lakad. mo. Kasi, oo. nandun yung ayokong maputol yung aking connection palagi sa pag may lakad si Pastor. Kasi gusto ko Amen. palaging mabless eh. That's true. Sa mga narinig natin. Kaya yun yung mga bagay. Nga, hindi ko lang nga ito kung ito ba'y tanda na ba ito ng... Ito na yung pag-aani. Oo, kasi Oo. pag sabi ng boss ko, Dex, bakit wala ka? Ma'am, masakit ang tuhod ko, nagpa-check up. Sige, kuha ka ng medical certificate sapagkat kailangan. Biro mo, pumunta ako sa may doktor. Oh, doktor. Pinukpok ba naman? Siyempre, kunwari, masakit. Kunwari, oo. Pero hindi naman masakit kasi Oo. yun ang paraan. Tingnan, tinuktok ba Oo. naman? In short, wala. Wala. Kailangan ko ng medical eh. Oo. So, pinipresent ko dun sa opisina namin. So, pasok. So, Pero, Pastor Dex, sa aking tingin, nung chinek up kita kahapon, hindi yun ang Wala hindi yun yung bunga. Ano? Yung dahilan na nung mga nakaraang gumawa siya ng paraan Oh. para makasama ka sa Baka gawain. saan naman mapunta Hindi yan? yun yung sanhi. Okay. Hindi Anong yung sanhi? sanhi. Ang sanhi talaga, overweight ka Yun talaga. na nga eh. Yun na nga. Ito lately. Ito na. Ito lately na. Pero, ito yung... Sorry po ha. Ito Baka talaga yung sabi baka may nasagasaan Yeah. tayo. Pastor RJ is watching. Pastor RJ. Yeah, sabi kasi ni Sir Jao kanina, yung pagsisinungaling natin na para naman sa Panginoon, Ayan. I don't know kung paano natin may so. Pero, Totoo yan. yun palagi. Totoo pag yan. Pag may lakad tayo ng paso, di ba? Oo. Alam mo naman, yun ang paano mo sa opisina. But Yeah. in short, baka sabi ni Sir Mapapa, sa mga katatayan, Yun. na kung saan, hindi nila na i-sacrifice Yeah. yung 2 days. Yeah. Na kung saan yun ay makakatulong. Actually, Yeah. Pastor, it's not 2 days. Yeah. One One and a half day day and one night. One Ah, night one- lang, no? Yeah. Pero, Actually, one day lang eh. Yeah. Kasi Oras. wala na sa office hour yung ano Yeah. eh. Yeah. Kick-off natin eh. Yung Alam mo, kick-off. Sir Jaco, Oo. tatanungin mo doon, wala pa yung tinatawag yung kanilang desire. Yun. Kasi magpakatotoo tayo. Kasi kung nandun yung desire natin na ayaw kong i-miss ito, ang mga araw nito, na bagamat malayo pa, narinig na natin yan, hindi Yeah. mo na pinaparahan.
Yeah. Okay? At may mga side bit pa na okay lang. Yeah. Pwede naman maulit eh. Pero yun ang na-miss nila sa kanilang buhay. Yeah, kasi Totoo yan. yung nangyayari sa Men for Christ, hindi recorded yun. Yeah. Okay, Amen. tama na? Yung mga sessions doon, via Google Meet na yun, talagang ayaw na ni Pastor magpakawala. Yeah. Kasi gusto ni Pastor turuan yung mga tatay ng simbahan natin, lalo na dito sa CSI. Yeah. Yung mga tatay dito na wag nilang lokohin yung sarili nila. Totoo Yes, yan. Para kasi pakiramdam, ito Pastor, this is just in my own view. Yes, no? sir. But Yes, if sir. they will, Go ahead, sir. ewan ko, Sir Noel, Sir Rudy, parehas tayo mga taga dito tayo, kahit sa Amen. Pastor, taga Yeah, dito naman. alam mo I don't know kung ano yung rason ninyo. No? You say, whatsoever it is. Yes. Pero, yun ang yung sinasabi ko eh. Para bang mamamatay na ang pamilya pag na hindi sila nakapasok ng araw na yan, over na yung gagawin nila ay para sa Diyos. Yeah. That's right. Exacto, sir. Yeah. Tapos tama manghihingi ng panalangin yan. Mananalangin sa Panginoon na pagpalain sila. Yes. You know, alam nyo, fathers, I don't care kung masaktan kayo sa reality, but you face the truth. Yeah. Matagal na kayong pinaglalaroan. Sabi ko nga last Friday, di ba, Sir Noel, Sir Rudy? Yeah. Pastor Dex, sabi ko nga dito last Friday, you have to face the truth na kung sinong paboritong lokohin ng dyablo, tayong matatagal na sa simbahan. Amen. Yeah, yan. And in fact, marami sa inyong naloko kahapon. Yes. Yeah, Yeah, actually, kaya ako, seryoso ako dyan eh. Actually, lalo na kung matagal na tayo sa simbahan. Because dito yung sinasabi natin, lumalabas yung ating pagkakailanlan kung ano lang kalaguan meron ka. Yeah. Tama You see? yan. Parang yung sinasabi nga na yung pastor lalo na yung topic kahapon. Yes. The spirit-filled man. Yeah. You will never be able to keep the excellent spirit in the family kung hindi ka puspos ng banal na espiritu. Yes, Amen. yes, sir. Pastor, papasok na naman dito, Sir Rudy, Sir Noel, yung excuse na. Yeah. Bakit? Porket ba hindi ka umatid doon? Hindi ka na puspos? Come on, come on. Lahat ba ng umatid doon, puspos na? Yeah. Kaya kami, ganyan ang rasulan ngayon kasi nga hindi ka puspos. Justification na lang yan. Yeah. Sa ano masasabi mo dyan? Konti lang, Sir, Yeah. Sir Rudy. Ay, Sir Noel, Sir Noel. Alam mo, Sir Jow, alam mo naman, Sir Dex, Yes, Apo. Yeah. halos magpanabayan tayo sa pagdating dito sa church. Hindi, sabay talaga tayo. 93 tayo. 93 tayo. Tama. Lalo sabi ni Pastor RJ, RJ, magandang tanghali po si BBJ CSI, full-blooded. Yeah. Sa ating Amen. Pastor Owen, Sir Jow, Amen. Sir Rudy, Sir Noel, Pastor Dex. Enjoy the lunch of the Word of God. Yes. Salamat, sir. Amen. Alam mo kasi, Sir Dex, salamat na lang sa Panginoon na meron tayong ganong kaisipan Yeah. na pagdating sa mga ganitong pagtitipon ay nagbibigay tayo ng kahalagahan Yes. sa mga pagtitipon na gawain ng Panginoon. Yes, sir. At naranas ko rin yun, Sir Dex, no? Oh. Nasa serbisyo din ako, bigla ako nawawala. Oh. Bigla ako nawawala. Ang Hindi, di ba na saan ka na wala? Kaya yung Sa pagsama kampo. kay Owan? Sa kampo. Oh, sige. Nawawala ako sa kampo. At, Para? para makasama lang ako sa grupo Natin, na lakad. nalakad natin. Ayun, Kung ay. minsan saan kami By the way, Sir pumupunta. Noel, Pastor Dex, Sir Rudy, hindi lang natin pinag-uusapan dito yung lakad yun ni Pastor. Yes, sir. Yeah. Pati yung event ng simbahan. Yes, That's oo, right, oo, amen. oo. Sir, event po yun eh. Kasi eto sa pagkakaalala ko Event kahit yun. pa kay Sir Rudy wala ako nakita noon nung nasa labas pa kayo, sundalo at nagtatrabaho ko security guard ka pa, Pastor Dex. Wala akong nakita noon na inabsentan nyo. Yeah. Yeah, Sana amen. natatandaan ko lang Correct. That's right. Sige, go ahead. sir. Minsan nga, duty ako eh. Duty ka. Duty ako. Tapos biglang, syempre, alam ko yung oras. Minsan, dinadala ko yung baril ko eh. Oh. Nilalabas ko, ganun pa kasi kaluwag ang Metro Yeah, Manila yeah. nung araw. Na Kung pwede di ako mo, nagkakamali, ang nadadala mo noon dito mahaba. Armalite. Yeah, Oh, sabi ko na eh. Oh, M16. yeah, tanda ko yan. Nadadala ko yan. Okay, Talagang, sinasakay ko yan sa jeep, papunta sa BNS. Teka lang, sir, dandahan. Baka maituloy mo na naman sa mga iyakan natin. Ay, Huwag hindi mo na, ano. hindi na. Pag sa dating sa Quezon. Dito yan lang, talaga dito yan. lang, dito lang. NCR lang tayo. NCR lang, oh. okay. At kita mo yun, salamat sa Panginoon. Kasi alam niyo po mga kapatid, nagkakaiba-iba lang tayo ng pagtanggap sa salita ng Diyos. Correct. Yeah. Yun. At kapag hindi natin napatunayan yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, ay talagang hindi tayo magpupursige. At Yes. hindi tayo magkakaroon ng hungering and thirsting ng salita ng Diyos. Yeah. Yeah. At yun lagi ang sinasabi ni Pastor. Di ba? Sabi,
bukas magkasakit ka. Yeah. Yeah. Oo. Bukas, ay minsan nga dumating sa pagkakataon talaga na hinanap ako sa kampo eh. Oh, Yeah. Eh, syempre, sabi ko, ate, dito lang ako sa baryo. Oh. Sabi ko, maraming pagkakataon na minsan sinasacrifice ko yung aking oras para sa gawain ng Huwag mo lang Panginoon. i-miss. Huwag mo lang lang ma-miss. ma-miss ang ganitong Yung mga event. Yeah. And even, mga kapatid, nung napunta ako na, magre-retire na ako, na nasa Tarlac na ako, and even na nasa Tarlac ako, pag Sunday, at kasi may stay in, stay out Yes, doon Sir Joe Opo. bigla ako nawawala sa kampo. Na dapat ako ang mag-stay doon sa natatandaan ko yan, yung Tarlac, bumabiyahe ka pa Tarlac yun. pa. Oo, pambira. Alas 9, hinahanap ako. Nag-aayos ako ng parking dito. Kasi ministry ko yan Yes. Pwede naman akong magsimba kila Sir Louie. Yeah. Pero, ang binibigyan ko ng halaga, hindi ko naman dito kasi ako miyembro Yes. Yeah. Yun. Meron Amen. akong Ministry. ministry na dapat kong gampanan dito. Pambihira. Amen. At alam ko na hindi ako pumabayaan ng Panginoon dahil gawain ng Panginoon ito Okay. Yeah. Yes. Kung pabayaan ako ng Panginoon, ay talagang kalooban ng Panginoon yon. Yeah. Pero alam niyo Amen. mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, Oh. sa biyaya ng Panginoon, marami akong sinakripisyo, marami akong mga bagay na kung saan ay ginagawan ko ng paraan Yes. para lamang makasama sa mga event na ito. Ay, ito naman ako. Yeah. Oh, praise the Lord. Hindi naman ako pinagkulang ng Panginoon. Yun. That's right, Pinagpala amen. pa. Pinagpala pa. Bakit? Kasi alam mo mga kapatid, mga ama ng tahanan, alam ng Diyos ang ating saloobin. Yes. Kahit anong justification natin mga kapatid, sa tao, sa Diyos hindi ka makakalusot. At sana naman ay katulad nga yung testimony ni Pastor, yung sinasabi niyang talagang lantaran niyang ipinapahayag sa pulpito na meron tayong kapatiran na pagdating sa mga material na bagay ay wala na talaga siyang hahanapin. Yes. Amen. At hindi basta-basta ang kanyang mga ari-arian. Wow. Yan. Talagang malago ang kanyang negosyo. Pero anong sabi niya? Sana hindi ako umalis sa church. Yeah. Yun, no? Kasi That's right. nung umalis siya sa church, ando doon nga lahat ang yaman ng sanglibutan, pero May kulang. ang isang kakulangan niya, ayon sa buka ng kanyang bibig, ay ang salita ng Diyos. Correct. Mga kapatid, hanggang kailan tayo lumagay sa ganitong kalagayan? Hanggang kailan tayo gumawa ng excuses para lang sa ating sariling kapakanan? Yeah. Na kung saan naman ay titignan natin ay hindi naman yun yung pangunahin Yes. Yeah, amen. Alam nyo pa, pag nagkaroon ng problema sa loob ng tahanan at talagang pakiramdam mo wala ka na talagang hindi na kayang resolbahan ng anumang mayroon ka dito sa ibabaw ng lupa at talagang tanging alam mo na ang Diyos ang siya makakatugon at makakatulong sa'yo, saka mo lang maaalala. Yeah. Sana Yeah. hindi ko na-miss ang mga ganitong Yeah. oportunidad. At saka mga kapatid, ito, Ah. dapat natin pipiliin kung sino talaga ang ating kakasamahin. No? Wow. Napakahalaga Yun, maganda yan. bilang isang ama ng tahanan, kilalanin mo kung sino talaga yung kakasamahin mo. Yeah. No? Hindi basta-basta, hindi sasabihin niya, ako ay Kristiyano. Ay talagang very, very close ka na makipag-fellowship sa kanila. Diba? Kasi kung ang tao na yan na iyong sinasamahan ay wala namang involvement sa gawain ng Panginoon, abay mag-iingat ka kasi isang araw magsasalita yan laban sa gawain ng Panginoon. Tsaka ang punto doon, Sir Noel, excuse lang po, ang punto doon, Sir Noel, kung talagang yan ay sa gawain ng Panginoon, at sabi ko nga marami, again, fathers, let's not be ignorant on this, no? Alam niyo itong sasabihin ko. Kung ang ating mga sinasamahan ay magpapakilala man na Kristiyano, dapat hindi ka niya natutulungan, hindi ka pa niya naitutulak na ma-miss o mapagpaliban ang pagtitipon na meron sa simbahan mo. Yan. Yun, amen. Kasi Kristiyano rin siya. In fact, dapat naisama mo pa. Yan, tama yan. Or That's right. kasama pa siya sa'yo. Kasi what we have here ay wala sila.
Yan. Amen. At kung totoo ang pagkakristyano niyan, kung totoo ang pagkakristyano niyan, nakatulong yan sa'yo para ikaw ay nandito nung Men for Christ. Yeah. Amen. Tama yun. Kasi Exactly. sabi ko nga, because nagpakilala sa kristyano eh. Oh, Yeah. oh. Bakit yan, kung sino man ang ating mga sasamahan na ganyan, bakit yan paminsan at tumutulak sa atin para mawala ka sa simbahan? Tama yun. Tama Diba? yun. Kaya, actually, it's a simple evidence, Sir Rudy, Sir Noel, sa sinasabi mo, na if you want to keep the excellent spirit in the family, napaka-importante na yung kasama mo ay spirit-filled din. Yes, yes. Amen. That's That's right. true. Kaya nga napakaganda nung ating nung ating topic sa totoo That's lang. Mula sa bagamat di ako nakasama, alam ko yung pinaka-content ng mga topic doon sa mga married at sa mga pastors, ganoon din sa mga young people. Men, sabi ko nga, not until you recognize the ministry of the Holy Spirit in your life, believe me, traditional ang pamumuhay mo bilang isang Tama yan. Kristiyano. Tama And yan. sinabi ko to sa young people, traditional Christian living is not spiritual living. Tama yan. Yes. Go ahead, Sir Noel. Oh, kaya nga napakahalaga talaga. Talagang kilalanin natin kung sino talaga ang bibigyan natin ng priority. Nakakasamahan natin. No, hindi ko mo Kristiyano yan. Alam mo sa Armed Forces, marami nagpapakilalang Kristiyano, Sir Rudy. Yeah, oo. Talaga naman pag ako Christian din ako. Pero anong klaseng Kristiyano Yun. siya? Dapat Oh, by the way, Yeah. Mr. Nola, we're not judging here. Yeah. We're giving you the reality, That's the facts of Christianity, of the reality of biblical Christianity. Because Christian reality is a biblical reality. Totoo. Ganyan dapat ang bagsak niyan. Kaya nga pagka hindi tayo, yung pagka-Kristiyano natin, yung pagpapakilala natin ngayon na Christianity, or yung pinapakilala natin Christianity natin ngayon, kung hindi yan biblical, that's not reality. Yes. That's true. Go ahead, Oo. sir. Kaya nga, napakahalaga. Talagang magmasid tayo, siyasatin natin, para yung ating maayos at magandang espiritu ng Diyos ay lalong ma-stir up. No? Ako nga, Sir Rudy, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yeah. Ako ay mahilig ako sa barkada. Amen. Mahilig ako. Hindi ako nabubuhay ng walang kaibigan. Yun. Amen. Pero alam nyo mga kapatid, isang pinasasalamatan ko sa Panginoon na nung nakakilala ako sa Panginoon ay binago ko ang aking mga kaibigan. Yun. Yes. Amen. At ako naman ay nagpapasalamat sa Panginoon na sa ngayon mga Brother Rudy, karamihan ng barkada ko ngayon mga pastor eh. Wow. Amen. Mga pastor. Saka hindi lang basta-basta pastor. Pastor sila na talagang kilala ko kung saan sila nagmula. Yun. Amen. Hindi lang yung nagpakilala sa akin, pastor ako ng, palagay natin, Baptist Church, ay didikitan na kita kasi pero ang dinidikitan ko talaga ay yung bunga ng ating mahal na pastor. Yun. Amen. Mga mission, pastor. Kaibigan mo ako. Kaibigan kita, Ayun, okay. Pastor Dex. Ewan ko lang kung tinatanggap mo. Hindi, akala ko naman, hindi mo kaibigan. Hindi, eh. oo. Okay, sige. Kaya nga, huwag tayo basta-bastang sumama Yun. na kung saan, sabi nga ni Sir Jow, ay kung totoong Kristiyano yan, itutulak ka pa, ay may church event pala. Yun. Oo, Amen. May church activity. Ay, Tayo. pwede ba ako sumama? Amen. Yun! Come on. Pag hindi mo ako, pumunta ka na doon. Sige na, kami na lang dito. O, sama mo kami. O kaya isama mo kami. Ay, pag ganyan ang uri ng kaibigan na meron ka, maniwala ka sa akin. Yes. Pagpapalain ka ng At, Amen. at mapapanatili mo ang maayos. excellent spirit. Yeah, excellent Amen. spirit. Pero kung yung kaibigan mo na yan, sinasabi mo na Kristiyano din naman, minsan kasi Baptist din naman. Minsan kasi siya sa atin din natin Yeah, na masyado. realidad. Yung hindi prinsipyo ang nananahan, Yun. ang nagda-drive sa ating buhay. Hindi prinsipyo nagbabound, nagtatali sa inyo. Kundi emosyon. Yeah. Mga kapatid. That's right. Sa akin palagay naman, sa edad kong itong 55 anyos ay palagay ko naman na may mga karanasan na akong na maipapahayag ko ng lakas ng loob na hindi nyo kayang baliin. Amen. Pagdating sa pananampalataya. Bakit? Napatunayan ko ng Diyos ko eh. That's right. Yun ang Amen. pinakamaganda nun. Napag-retire niya nga ako ng maayos. Yeah. Hindi nga ako nabawasan ng kahit isang bahagi lang ng aking katawan. Wow. Bilang isang sundalo. Praise the Yung Lord. pag-iingat niya sa akin sa serbisyo, bagamat marami akong tinake life.
pambihira. Nung ako'y Amen. nasa serbisyo, alang-alang sa ministry. Yeah. Alang-alang That's right. sa Amen. gawain ng Panginoon. Pero andito naman ako ngayon. Yeah. Wow. Oh, Amen. Palagay mo kaya, pinagkulang ako ng Diyos? Hindi ako pinagkulang ng Diyos. Material man, sasabihin ko sa'yo, tahasan kong sinasabi sa'yo upang hamonin kita. Baka hindi ka, hanggang ngayon, natutulog ka pa sa Buhay ang iyong Diyos mo. pananampalataya. Amen. Hindi ako pinagkulang ng Diyos. Yes. Wow, Material man. Actually, labis-labis man. Pagdating sa pamilya, hindi ginutom ng Diyos ko ang aking pamilya. Wow. You know? Kahit kausapin niyo ang Amen. aking pamilya. Praise the Kung Lord. nalipasan Yeah, sila nalulod siya mag-teach, eh. ng Wala. pagkain. Bakit? Kasi nakep ko. Pagamat hindi sa lahat ng panahon, mga kapatid, ay meron akong maayos na espiritu. Kilala nyo naman ako di ba? Oh, maraming ang na-open sa inyo sa akin Pero hindi nyo talaga ako tunay na kakilala. Mga kapatid, kung talagang kailangan mo ng tunay na kaibigan, kaibiganin mo si Gumabay. At That's kahit right. saan tayo makarating, sasamahan kita. Pero pag emosyon lang, pumunta ka sa ibang barkada kasi hindi namin kailangan. Pero alam Hindi- niyo hindi mga kayo magtatagal. Hindi tayo magtatagal, mga kapatid. Maging, Yes. maging Amen. matalino tayo, mga kapatid. Wow. Sinayang natin yung nakaraang event, Men for Christ. Biruin mo ba naman, saang iglesia ang nagbibigay ng tuon para sa mga kalalakihan? Yun. Mag-ikot ka sa buong mundo. Yeah. Kung merong Walang ganyan. iglesia na talagang programa na para lang sa mga lalaki. lalaki. Yun. Kaya Amen. nga, sayang Oh. Sayang, mga kapatid. Kaya sa susunod na may programa ang ating iglesia, wag po natin na pabigyan ng papalipasin ng hindi tayo nakakaparin. Yeah. Kasi yung napakinggan namin, mga kapatid, yung mga techniques to how to solve the problem, no? Yung spiritual yung spirit ni Jezebel, baka hindi nyo pa alam. Ay, pambihira. Yung kung Yeah. paano, Yeah. kung paano Paano ma-avoid. i-counter? O paano ma-encounter, paano Paano mo maiwasan ma-counter kapag si sa Jezebel loob? nang tumirada. Oh. Ayan, ang mabigat yun Maraming ganyan sa loob ng Maraming tahanan. ganyan. Yes, Oo, Sir Rudy, maraming Sir Rudy. ganyan. Kaya nga, sayang Yun mga ang kapatid. na-miss nila. Na Kung mga paanong na-miss nyo. technique. Oo. At Yeah. Kung talagang, paano ingatan. alam nyo, mga kapatid, sinasabi naman ng ating mahal na pastor, and even sa akin sarili, Yes. ang ministry ay hindi naging hadlang sa ating trabaho, sa ating negosyo, at kung saan man tayo naka-attach na worldly na trabaho. Hindi po. Kumbaga, yun pa yung lalong magpapatibay sa atin at magpapalago sa atin, yung ministry natin, yun yung magkikip sa atin nang mayroon tayong maayos na espiritu. Lalong-lalo na sa loob ng ating tahanan, Sir Correct, Rudy. correct. Yeah, amen. Kaya nga, salamat sa Panginoon na hindi ko na-miss. At salamat sa Panginoon na pinag-retire niya ako. Kaya malaya na ako. Amen. Oh, may ganitong activity man, Yeah. ay talagang Wala hindi nang pagsisinungaling. wala nang na. pagsisinungaling. Oo. Kasi, Go ahead, Sir Rudy. oh. Amen. At mag-aalauna na. Ubusan mo pambihira. talaga ako ng oras. Parang yun na, Sa dami kasi ng gusto niyang Overtime sabihin, tayo. talagang halos wala na ang itira sa akin. Mensahe na eh. Okay. Parang, At saka karanasan niyan, hindi mo kayang baguhin Karanasan yan. kasi pinausap. Okay, sige. Birahin mo na kasi baka maubusan ka ng oras. Okay. Samantalahin ko na rin. Okay. Way back 2006 nung ako po ay nakarating dito sa 2006 ating 2006 Bihira, talaga. nakarating po ako rito. Yun po ay nasubaybay ko rin ang July buhay mo. 10. Oo. Opo, July 10 at yun po ay nagkaroon din ng kauna-unahang men conference po nung August. Parang ano ko nun Oo. Parang si Ruben Padilla ka. Yeah, Pumurong yeah, puno. tama, Pabiyak tama ka po. pa ng Opo. puno. Tanda ko Tama yun eh. po. At yun nga yung ano nun yun okay. yung kauna-unahan ko ring dalo ng conference dito sa simbahan natin. Yeah. At alam nyo ba mga kapatid, Oh. hindi pa man ako Kristiyano o hindi pa man ako ganap na malago that time, Yes. ay mas alam ko na kung ano ang priority ko sa buhay. Yun. Yeah. Okay? Kung priority ang pag-uusapan that time, nung panahon na iyon, ang priority ko talaga gusto ko maging maayos ang pamilya ko. Yan, okay. Yun talaga yung Tama pinaka, naman. Kaya nga, yun din ang nagtulak sa akin upang dumalo ako sa conference. Yun. At magpatuloy sa gawain kasi yung priority ko, yung pamilya ko. Okay? Tingnan ninyo mga kapatid. Nabanggit ninyo kanina, brother, na
merong kakilala tayo na kung material lang, negosyo, tagumpay talaga, wala nang hahanapin pa. Totoo yan. Pero sa isang bagay, doon siya nagkulang. Yung kakulangan ng salita ng Diyos na nagdulot ng hindi magandang pagpapamilya. Amen? At sinubukan, siyempre, maraming negosyo, maraming pera. Sinubukan niya uling gumawa ng pamilya, magbuo uli ng pamilya. Pero dahilan nga talagang may pagkukulang at kulang ng salita ng Diyos, ay hindi pa rin naging matagumpay ang pagpapamilya. Amen? Yeah. So dito mga kapatid, doon pa lang ay patunay na ang salita ng Diyos ang mag-aayos talaga ng pamilya. Maliwanag kapatid? Tama naman. So dito po sa akin, sa gadang akin, hindi pa man ako malago that time, pero tandang-tanda ko yung unang-unang verse na inilagay ko sa isip ko. Na narinig ko yung Proverbs chapter 16 in verse 16. Ba? Ang sabi doon, how much better is to get wisdom than gold, and to get understanding rather to be chosen than silver. Okay. Mga kapatid, wala pa man akong tinatawag na wisdom, wala pa man akong understanding, di ko alam pa yung kaulugan nun eh. Yeah. Pero one thing, alam ko na yung gold at silver. Yeah. Okay? Yeah. Alam ko may value yun. Pero hindi ko pa alam ang value ng wisdom at nung understanding. Pero nung ako ay nakarating dito sa men conference, nung kauna-unahang iyon, abay doon ko napagtanto na hindi ako nagkamali ng desisyon na dumalo ako sapagkat yung wisdom and understanding, lalong-lalo na sa pagkakilala ko sa Diyos, Yes. ay siya rin palang maglalagay sa akin upang magkaroon ng maayos na pamilya. Yeah. Amen? At siya rin mag-iingat pala sa amin ng aking pamilya, lalong-lalo na sa pagsasama naming mag-asawa. So yun yung magiging gabay pala ng aking leadership para ilid ko ang aking pamilya tungo sa kalooban ng Diyos. Correct. So yan yung tumatak sa akin eh. Yeah. At sa pagpapatuloy, siyempre, nagpatuloy, hindi pa ako Hindi, malago. naging seryoso ka lang. Naging seryoso ka at naging totoo ka Yun. sa mga narinig mo. Yun, totoo Kasi yun, kung sir. hindi mo yan tinutuo, sir, na parang passive lang sa'yo narinig mo na time, ay walang si Rudy dito. Yeah, totoo po yun. Totoo yan. Kaya Yan, nga- isa yan sa mga susi kasi. So doon ko nakita kasi sir na talagang yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay mas mahalaga pa pala kaysa sa gold and silver. Yes, yes, Tama Brother, yan. ito ha. Oh. Sa laki ng simbahan natin, marami naman ang dumalo. Yeah. Pero marami rin naman ang hindi nakadalo. Yun. Tama Pero yan. doon pa lang patunay yung kapatid na talagang hindi pa nila alam yung talagang priority nila. Yeah. Yes, Na correct. hindi nila kaya. Sabi ko nga, hindi ako nagsisi nung ako ay dumalo. At hindi ako nagsisi nung yung desisyon ko na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Correct. Bakit? Kasi, sabi mo nga, Sir Dexter, Yes. hindi naman ako magkakaganito kung hindi ako nagpatuloy eh. Tama yun. Sinunod ko lang talaga yung napakinggan ko, na alam kong tama eh. Yeah. Oh. 2006 ka mo. 2006, Marami sir. kang nakasabay niyan 2006 Yeah, na yan. that's right, sir. Pero ang tanong, nasaan sila? Yun. Yun lang yun eh. Pero, Kasi wag naging- na, sir, hindi hindi ko na anuhin yung wala Kasabayan sila. mo. Oo, hindi Yeah. ko na Kaya nga. Pero sa sampurahan mga, natin. oo, Okay. pero sa Halimbawa. pagpapatuloy, yun, okay. sa pagpapatuloy, sabi ko, alam ko Ba? na yung priority ko. Yes, At katunayan, eto kapatid, wala namang pamilya na hindi talaga nagkakaproblema. Meron. In fact, hanggang ngayon, karamihan sa atin ay nasa gitna pa rin ng problema. Tama O yan. hindi po Wala ba? naman perfecto Wala eh. naman perfecto. At saka, yeah. at saka ito ang isang realidad, Sir Ah. Rudy. Sabi mo kasi, mas mahalaga sa silver and gold Yeah. yung salita ng Diyos. Oo naman. Ito. Katotohanan nito sinasabi ko. Oh. Alam nyo, Sir Rudy, kapag mayroong problema sa loob ng tahanan, Yes. kahit mayroong kang 1 milyon sa bangko, Yeah. Yan. hindi kayo magkasundo ng misis mo, walang Wala kwenta rin. yan. Wala Totoo yan. Kahit sabi mong na meron kang napakagandang bahay na naipatayo, That's kapag right. hindi maayos ang relasyon nyo Sa loob. Sa loob ng pamilya. tahanan, Yeah. walang kwenta Wala. yan. So, Totoo yan. hindi yan yung sinasabi mong silver and gold Yeah. ang Hindi. siyang basihan para magkaroon tayo Yung- ng maayos na pamilya. That's Correct. right, my brother.
But, ganun pa man, yan ang kumukuha ng panahon Tama yan, ngayon. Yun. Ng marami po sa inyo na mga fathers. Yes. Yeah. Maraming Right. kumukuha sa inyo, tanggapin nyo ang katotohanan na yan yung kumukuha ng panahon ninyo para kayo ay pumasok sa isang pagtitipon na meron na inilaga ang Diyos sa simbahan natin para sa ikalalago nyo at para sa ikalalapit ng pamilya nyo sa Diyos. Yeah. Yun. Tama In yan. fact, ang totoo niyan, yan ang kadahilanan kung bakit maraming malayong mga fathers and husbands at malayong pamilya sa Diyos. Okay. Yan ang sinasabi mo ngayon. Totoo yun, sir. Tingnan ninyo, kapatid. Okay. Ano? Yung sinasabing tawag dito problema, Yeah. ano ang nagdudulot ng problema sa loob ng pamilya? Yeah. Pagkukulang ba talaga materially? O kakulangan sa pag-unawa sa totoong kalagayan ng buhay? Yun. Ayun. Yun ang mahalaga, Sir Rudy. Diba? Yung hindi mo talaga kayang tanggapin yung tunay na kalagayan ng Yun. buhay mo. Yun eh. At tingnan ninyo. Yan ang nagpapahirap sa isang tao. Ano ang i-combat natin patungkol sa bagay na yan? Tama. Kaya nga totoo naman ang sabi ng Bible. Saan natin matututunan na ang sabi ng Bible, He that hath no rules over his own spirit is like a city That is that's broken down and without walls. Tama Yeah. yan. Saan natin makukuha yun? Yeah. Doon na rin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Yeah. Diba? Okay. So kasi, tingnan ninyo, Ah. yung init ng ulo, saan nakukuha? Di ba sa pag-unawa sa kalagayan ng Yes. kasama natin? Tama yan. Paiinitin nga tayo hanggang sa masasabi natin na indyan na, tindi na ng galit. Pero Yeah. tingnan mo, Hindi ka ano puspos ang, nun. ano ang magpapasify sa ating anger? Yun. Hindi ba yung kabaitan na alam natin, na katotohanan na tinanggap natin? Yeah. Totoo naman. At yung magpapasify sa atin, Sir Rudy, yung fruit of the Spirit. That's right. Kaya nga, ay, alam mo, sa sinasabi mo, sir, no? Kaya nga, dyan napaka-importante yung conference na meron tayo. Yun, sir. Correct. Totoo yun. You see, Ang laking aral nun, sir. mauunawaan mo ang mga bagay na yan if you are spirit-filled. Yeah. Yeah, Ang laking bagay nun. Alam nyo, Brad, sa kalagayan ko nitong nagdaang 2 araw. Ah. Oo. At sa totoo lang, ako blessed talaga ako. Bakit? Hindi man ako nakarating doon sa may auditorium talaga nung mga session. Pero dito naman sa session ng mga pastor, Yun. ay doon naman ako binigyan ng pagkakataon makaupo. Alam mo Correct. kung bakit Pambihira. ginawa ng Panginoon yung ganung Correct. bagay? Nililinya ka na sa pastor. Ay, hindi ko lang alam, pero isang bagay na siguradong pribilehiyo. Yeah. Isang bagay na pribilehiyo, Kasi Brad. paggawain ka talaga eh. Alam Huwag mo, kang Brad, magsalita isang ng bagay- ganyan. Baka ibulta naman sa'yo yan. Brad, tingnan mo Oh. Dalawa tayong nandoon eh. Kaya nga. Oo, kaya nga, diba? huwag kayong Dalawa. magsalita ng ganyan. Pero Oo. ito. Okay. Bagamat Kaya mapalad tayo. Oo, mapalad Yeah. tayo. Mapalad tayo. Pero Dahil, tingnan ninyo, mga nandun kayo kapatid. sa mga pastor na nakikinig. Kakaiba yung ating napakinggang putahe. Yeah. Kakaibang sustansya ang dulot. Ano yung binibigay, ano yung tumatak sa atin doon sa conference na yon? Yung talagang ano yung priority natin at pagpukusan natin yung priority Yun. natin. Yeah. O mapa-ministry man o mapa-personal na pamilya, Yeah. abay, pukusan mo. Yan. Ano, hindi mo pwedeng pakawalan yan. Tama Hindi mo yun. pwedeng basta-bastahin yan. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, ay pambira. Bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng oras, aralin mo na mabuti. Lalong-lalo na pagdating sa pamilya mo. Yan. Kasi pamilya yan na yung yan na yung tinatawag natin. yan, totoo Yan yan. yung ating pinakamalaking yaman. Yun. Pamilya. Kapag sira pamilya, wala. Walang kwenta Sabi mo yan. nga, gaano ka mang kayaman, Yeah. kalaki bahay mo, Wala. malayang Pag minalas ka. Nako. Wala. Makakaulit ka uli, nasira pamilya mo, nagiwalay kayo. Uulit ka uli, magpapamilya ka uli. Totoo yan. Kahit ilang beses pa, ganun at ganun pa rin. Bakit? Kulang ka sa salita ng Diyos. Yun. Okay. Pero kung may Ayun. maayos kang espiritu, Yun. ay kahit anong Pagpuspos ka. pagpuspos ka ng Yeah. ng That's espiritu, right. Yeah. kahit anong gusot meron sa loob ng tahanan, hindi ka maghahanap ng panibagong pamilya. Totoo yan. Diba? Kasi hahanapin mo yung solution solusyon eh. bagong pamilya. Dude, ayusin mo muna Hindi, doon. kasi alam mo, Pastor Tex, Okay. tingnan mo. Yan ang kalakaran ngayon. Oh, Ha? ganyan ang kalakaran ngayon.
Pag hindi, ini-encourage nga tayo ng gobyerno eh. Na talaga kung hindi kayo compatible sa isa't isa, maghiwalay kayo. Yan ang kaibahan natin na tayo'y masalita ng Diyos. That's right. Babalik yan doon, sir, sa sinasabi natin na pangunawa. Yes. That's right. Kaya nga, I hope, Sir Rudin, okay ka na. Okay, sir. sir. Kaya nga, babalik tayo doon, Pastor, sa sinasabi ng Proverbs chapter na ginagamit nating verse. Yes. Proverbs chapter 17, verse number 27. He that hath knowledge spareth his words. But and a man of understanding is of an excellent spirit. Yes. Amen. Yes. Sino yung may excellent spirit? Yung man of understanding. Amen. Exactly. Yung sinasabi mo yan kanina, sir, na pangunawa. That's Yes. right. Yan At naman talaga taong may kailangan. pangunawa sa pangyayari sa buhay, may tamang pangunawa sa buhay mo bilang isang Kristiyanong pamilya at bilang isang Kristiyano, ang taong may tamang pangunawa dyan, Yes. yan yung taong may excellent spirit. Amen. At ako, Sir, Pastor Dexter, Yes. Sir Rudy, Sir Noel, ay naniniwala na walang lalaki sa tahanan, walang husband, walang leader of the family na may excellent spirit kung hindi yan spirit-filled. That's right. Correct. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Amen. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang isang tao na puspos ng banal na espiritu ay walang excellent spirit. No, hindi pwedeng mangyari yan. The fact that you are spirit-filled, you have an excellent spirit. And the reason why you have an excellent spirit is because you are spirit-filled. Tama yan. You see? Correct. Hindi yan pwedeng paghiwalayin. Yes. Now, yan yung sinasabi natin. And a man of understanding. Sabi ng Biblia is of an excellent spirit. Sino ba? Kailan ba sa buhay natin nagkakaroon or sino ang tao, sino ang man na masasabi na sino isang tatay na tahanan, sino isang asawa, sino isang leader ng pamilya na matataguri ang man of understanding? Let me go straight to you again, fathers, all right? Husbands, leaders of the family, you will never have the understanding of reality if you will not go to the foundation of reality. Ang pag-acquire natin ng understanding sa buhay Kristiyano natin ay mula sa salita ng Diyos. You see, kaya pag lumayo kayo sa pundasyon ng salita ng Diyos, lumalayo kayo sa pundasyon ng realidad ng buhay, kaya hindi nahihirapan kayong unawain ang kalagahan ng espiritual na pamumuhay sa buhay natin ngayon bilang isang Kristiyano. Yeah, Bakit? amen. Humiwalay kayo sa pundasyon eh. Trumabaho kayo ng buhay niyo by your own. Yeah. Inunawa nyo sa sarili ninyo. Mga kapatid, inuulit ko, ilang beses nyo pong maririnig ito sa akin or naririnig ito sa akin, dito man sa programa, even doon sa pulpit po natin, nababanggit ko palagi ito pag ako'y nabibigyan ng pribileyo to speak. Hindi natin, we are God's creature. Ang Amen. ating buhay, naging tao tayo, kaisipan ng Diyos. Amen. Kaya nga tayo nilikha ayon sa imahe ng Diyos eh. Lahat tayo'y nabuhay ayon sa kaisipan ng Diyos. Naging Kristiyano tayo ayon sa kaisipan ng Diyos. Amen. Kaya hindi natin maaarok. Yeah. Hindi natin bilang tao, hindi natin kayang abutin ang naunawain ang buhay natin kung hindi tayo pupunta sa pangunawa ng Diyos. Amen. Amen. Nakuha niyo po? Kung Yes, hindi sir. ka pupunta sa pangunawa ng Diyos. Kaya nga, pagka hindi ka pupunta sa pangunawa ng Diyos, pagdating sa buhay ng pamilya natin, at pagdating sa buhay ng pagiging asawa natin, at pagdating sa buhay ng pagiging tatay natin, pag hindi tayo lalapit, see, sa pangunawa ng Diyos, gagawin mo yan by your own. At ang pangangalagaan mo ay ang physical mo kaysa sa spiritual mo. Yeah. Amen. Kasi tayo ay hanggang physical lamang kung wala ang utak ng Diyos. Amen. Amen. Kung wala ang isip ng Diyos, hanggang physical lang tayo. Yeah. Oh, Amen. bakit? Hanggang, napoprovide mo ba ang spiritual needs mo? Aha. No, you can. It's only God who can provide both things. Both physical and spiritual. Diyos lang nakakapag-provide yan. Kaya nga hanggang ano lang kaya natin i-provide. Physical lang, limitado lang tayo. Yup. You see, kaya ko sinasabi yan, kasi up until this time, fathers, leaders of the family, inuulit ko. You see, kung hindi natin ito siseryosohin ngayon at itutuloy mo pa rin ang sarili mong pangunawa sa buhay mo, sasabihin natin, buhay ko to pamilya namin to Sigurado ka buhay mo dyan. Tandaan, let me remind you, fathers, huwag tayong maggaling-galingan. Huwag kang magtalitalinuhan. Ang buhay natin, pinahiram lang ng Diyos.
Yeah, amen. That's Anong buhay natin? Pag sinabi ng Diyos, buhay mo pala ha. Sige, halika na, uwi ka na. You cannot deny the truth. Iba sa inyo na you cannot deny the truth. Fathers, leaders of the home, na marami na sa inyong humiga sa banig o sa higaan ng ospital. Yeah. Grabe ang lapit nyo sa Diyos. Amen. Grabe ang lapit nyo sa Diyos. Ngayong pinalakad kayo ulit ng Diyos, hindi kayo lumala, hindi naman kayo, nawala na yung grabing paglapit nyo sa Diyos. Aha. Ayan. Amen. Isa lang dahilan yan. Sabi nga namin dito, hindi kami perfecto. God knows what's in our heart. Yes, But sir. we are trying to wake you up. Kung sabihin nyo man mga kapatid na kami nag-uusga, we are just basing on the facts of the evidence na pinapakita po ninyo. Amen. Nasa testimony po kasi natin yan eh. Yes. Ano na po ibig sabihin yan? Hindi tayo puspos ng banal na espiritu, kaya hindi natin nakikip ang excellent spirit, kaya pati pamilya natin nadadamay. Correct. Amen. Amen. That's right. Yes, eh? Sabi ko nga po sa inyo, importante po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi Correct. birong bagay ito. Yes, sir. You see, Amen. ito, Sir Rudy, Sir Noel, baka lang hindi nyo alam yung content sa young people. Yung pinrich, yung pagkasunod ng preaching namin ni Sir Maki sa kanila. Yung fruitful living is a spiritual living. Aha. That's You true. see, bakit na sinabi yun? Lahat nakakapag-soul winning. Yeah. Lahat nakakapagdala ng bisita. Aha. Lahat nakakapagbigay ng tracts, lahat nakakakanta sa choir, kahit sino pwede makakanta, makapag-usher, makapag-ano. Pero ang tanong, sabi ko nga, yan ba ay bunga pa ng pangungusap ng banal na espiritu sa'yo? All right. Ginagawa mo ba ang ministry na yan dahil sa udyok ng banal na espiritu? Ngayon, habang ginagawa niyan, you see, kaya actually, re-reviewin ko to sa mga ushers at security. Re-reviewin natin to dahil nakakalungkot man isipin. Pastor Dex, maraming ushers and security wala sa Men for Christ. Tama. Yeah, amen. That's You see? right. Now, sabi ko nga babanggitin ko ito. It's because of the reason na bakit. Baka ginagawa na lang natin ito traditionally. Yes. So wala kang kaibahan sa nagpapakilala sa mundo na Kristiyano. Yeah, amen. They are doing charitable works. Mas mabigat pa siguro ang binibigay nila kaysa tithes and offering mo. So anong pinagkaiba ninyo? Amen. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ganyan kahalaga ang pagpuspos ng banal na espiritu. That's true. Amen. You see, napaka-importante ng bagay po na yan. Now, kaya ko lang sinasabi yan. Kaya ko lang sinasabi ang bagay na yan. Kasi hindi biro ito eh. Yes. Yeah. Mga kapatid, hindi natin alam. Para sa atin, let me remind you, mga tatay, mga leader ng pamilya, let me remind you, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Halimbawa sa oras na ito, kuwaanin tayo ng Panginoon. Lahat ng tatay, pauwiin ko na sa langit. Oh. Amen. Ano kayang espiritual na pamumuhay ang naiwan nyo sa pamilya nyo? Amen. Wow. That's right. Yeah. Ano kayang maiiwan natin? Praise the Lord. Excellent spirit kaya ang maiiwan natin sa pamilya natin o negative? Kaso mahirap nito, sir, no? Nung nawala tayo, tinanggal na sabi ng Panginoon, uwi na tayo lahat. Ang sabi pa ng mga nanay, hay, salamat, mga kabuelo na ako sa gawain ng Panginoon. Tayo pala yung tinik sa pamilya, no? Pambi. Kaya nga, Sir John, nagpaplano ang ating mahal na pastor, di ba? Ang tabayan, ako, naniniwala, para sa mga kababaihan po na nanonood, Yan. ang tabayanan nyo ang Women's for Christ. Wow. Ay, marami. Yan na sila. Para Yan. yung ma-overpower tayo, sir. Hindi, ako na mismo nagsasabi, masakit man tanggapin, sigurado ko marami. Marami talaga. Puno Marami. ang auditorium niya. Puno yan. I'm telling you, puno yan. Sir Sinasabi ko. Go ahead. Magandang to, sir. Yung nakita ko ho, yung invitation ni Owan nung last night natin, kagabi. Nakita ko din yung na halos taga-ibang churches ang mga nag-forward eh. Yun. So alam mo sir, nakita ko yung sarili ko before na kaya walang mga fathers, especially sa mga fathers, na wala man lang na-commit for the reason na paano na. Alam mo, words ko yan May pagdududa. Hindi lang yung pagdududa sir na paano na yung pamilya ko pag ikinumit ko ito. Di ba? Ang ganda ng challenge doon ni Owen Oh. Yeah. Na hindi lang doon, kung saan ka pwedeng gamitin Yeah. Di ba? Amen. So, nakita ko doon yung words. Alam ko, hindi sabihin ng mga katatayan, kaisipan ko rin yan the time. Yeah. Na paano ng pamilya ko, pag ginawa ko ito, Yeah. pag nag-commit ako ng ganito, Yeah. paano ng family ko. Pati si Sir Rudy, yan din ang kaisipan Yo, niya ng araw. ganun ka rin ba?
Hindi Aba. ko na, Tama yun. Oo. Hindi, tama pa yung Pero sinabi ni Sir. hindi ito nagtapos eh. Yeah, amen. Pero ito nakita ko sir, nung last night natin yung kagabi, yung hamon ni Owen doon, nakita ko walang tatay na pumoward sa, Oo nga, sa ano. babantayin Sabi nga ko, ako eh. alam ko na ang kaisipin nila, yung word sir na kahit nila sabihin, paano kapag ginawa ko ito? Yeah. Paano ang pamilya ko? Di ba? Sa mga fathers, kaisipan ko rin in the time. Yeah. Pero bigyan natin ng puwang ang Diyos sa buhay mo. Parang kanta yan, Pastor eh. Ah. Paano ang puso ko? Ako, wag yun. Wag yun. Hindi ba ganun? Wag na yun. Hindi. ganun. Yun lang siya, nakita ko doon. Kaya para sa mga kapwa ko tatay, Yeah. mga katatayan, nakita ko yung kalagayan natin nung last night Tama gabi. yan. Yung challenge ni ating mahal na pastor, Yeah. na halos talagang yung hamon, pero nakita ko yung ang ginawa natin Yeah, na amen. mga katanungan ko rin dati. Yeah, Pero amen. kita nyo naman ngayon. Oh. Yeah. Ang pagsunod. Yeah. Ito, bago tayo magtapos, Yes. we only have a few. Sinadya natin ko talaga na i-overtime tayo. Kasi, alam nyo kasi, ito sinasabi ko natin. Actually, sinabi ko nga ito, yung kanina, Pastor Dex. Yes, sir. Sinabi ko rin yan sa mga full-time staff. Yeah. Sinabi ko rin yan. Yung pagiging full-time mo pa ba ngayon, parehas pa nung nagsuko ka ng buhay. Kung yung pagsusuko mo ay udyok ng banal na espiritu, ngayon yung ginagawa mo, udyok pa rin kaya ng banal na espiritu. Oh. Amen. Pagiging Yeah. puspos, because one of the reasons kung bakit ka nag full-time is because ikaw ay nagpasako sa pagpuspos sa iyo ng banal na espiritu. Correct. Pero kung yung ginagawa mo ngayon ay hindi na sa kadahilanan ng pagkapuspos ng banal na espiritu, traditional na yan. Again, ulitin ko, traditional Christian living is not a biblical Christian living. Yes, sir. And a traditional Christian living is never a spiritual Christian living. Yeah. Yes, Amen. And That's sabi great. ko nga, simple lang naman. In fact, baka na naman siya na may misinterpret na naman tayo. Yes, inuulit ko. Ang pagiging spiritual, hindi yung, ikaw yung sabi ko nga sa mga young people, ang pagiging spiritual, hindi yung tahimik ako nun sa simbahan. Hindi yung parang hindi ka makabasag ng pinggan. Oh. Hindi yung, yes brother, amen brother. Hindi yung porket ikaw malakas umiyak, ikaw na yung spiritual. Tapos brotherly Hindi rin love. yun. Laging brotherly love. Laging brotherly love. Oh, sweet yeah. soul. Laging ang greetings may gano'n. Hindi yun ang pagiging spiritual. Ang pagiging spiritual ay napakasimple lang. Intindihin, unawain. Magpasakop ka. Ang pagiging spiritual ay pagpapasakop sa pagpuspos ng banal na espiritu. Correct. Amen. Tapos, ganun lang ka-important, ganyan lang, simple intindihin yan. Pero sabi ko nga, simple intindihin ang spiritual living, pero mahirap ipabuhay. Correct. Yes. Ay, yan yung dapat natin sinasabi. Sabi ko nga, totoo yung sinasabi mo kanina, Sir Noel Hindi naman sa lahat ng oras we have that excellent spirit. Yes. Aminado tayo dyan. Aminado tayo dyan. Hindi sa lahat ng oras, meron tayong excellent spirit. Correct. But, Mm. the blessing na naibabalik at hindi ka tumatagal sa pagkawala mo sa excellent spirit, it's because hinahayaan natin na patuloy tayong pangunahan ng banal na espiritu. Correct. Sakto. Ganun lang kasimple yan, mga kapatid. Alright, so again, nabot na tayo ng oras Oo nga, natin. pambitin, pambihira. Magpapahanap tayo and last words, Pastor Dex. Okay, so salamat uli, Sir Jow. Sa mga last na masasabi ko lang po sa challenge at hamon ko rin po sa mga katatayan sa bawat pamilya. Mga kapatid, maging totoo tayo. Hindi mo makakamtan yung excellent spirit kung wala tayong submission sa salita ng Yeah, Diyos. amen. Yan lang. But kung tayo ay patuloy magsasubmit, makakamtan mo yan. Na Amen. magkaroon tayo ng puspos ng banal na espiritu. That's Amen. right. Sir Noel. Amen. So maraming salamat po mga masugid naming taga-subaybay at nakasama sa programang ito. Alam niyo po, sa mga kapwa ko ama ng tahanan, meron lang akong isang nais ibahagi sa inyo. Ito po ay prinsipyo ko. Mm. No, prinsipyo ko to sa buhay. Oh. Ayoko nang mag-isip kung paano ko papagandahin ang takbo ng aking pamilya. No? Yung mag-isip ako ng sarili kong kaisipan. No? Ang ginagawa ko na lang, sundin ko na lang kung ano yung pinapangaral ng ating mga lapas. Oh yeah, yan lang. No? Yun ang napakahalaga Yeah. pagsunod Kaya nga mga kapatid, wag natin i-miss ang mga ganitong oportunidad na magkaroon ng special event para sa atin mga kalalakihan. And hindi lang sa mga kalalakihan. Kapag meron tayong church activity
samantalahin natin kasi kakailanganin natin ito. That's right. Sa darating na panahon, kakailanganin natin to. Parang ikaw ay parang hindi yan malayo sa isang sundalo. Kaya nga, sa sundalo may mga training yan eh. May continuous training habang nasa serbisyo ka. Bakit? Isang araw, mag-iisa ka at yung training mo, may i-apply mo sa panahon ng labanan. Ganon din tayo, mga kapwa ko, ama ng tahanan. Hindi sa lahat ng panahon, puro yakapan tayo ng ating maaasawa. Darating ang panahon, may gera yan. Ang battle, kapag yung battle hindi mo na-solve, nako, mananatili ang battle. Kaya nga, only keeping the good spirit and excellent spirit in our life, yun yung makakapag-resolve ng ating problema. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo. Sir Rudy. Amen. Thank you so much po sa lahat po ng mga nanood sa atin sa programang ito. Yes, sir. I hope na nakapagdulot po kami ng pagpapala para patibayin pa lalo ang pagsasama ng mga asawa at ng leadership ng isang tatay. Thank you and God bless you all. Amen. So muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At sa mamayang gabi, dyan ang programa muli na The Preparation. Keep tuned in. And of course, ay sa mga area programs na meron pa tayo for this Friday, let's continue to involve ourselves. So once again, brother, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat muli, Pastor Dexter, sa inyong pong pagsama sa atin sa programa po na ito. Again, mga fathers, leaders of the family, leaders of the home, husbands, patuloy tayong magpalakasan, spiritual. Tanggapin natin ang reality para totoo ang lakas na meron tayo sa ating biblical Christian living. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. And on top of all of this, lagi naming sinasabi, to God be the glory. God bless you all. Praise the Lord. Have a blessed afternoon. Amen. Praise the Lord. Weary, downtrodden believer, I know the burden reliever. He is the sinless redeemer. He's my best friend. I met him on bended knee. He met me at Calvary, underneath that old rugged tree. That's where I've been. Now he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. He is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Christians, don't give up trying. Mountains were made for climbing. The one who walks beside me will stand by you. I've never known him to fail. He's conquered both death and hell. So do not doubt that he will prevail. I've seen what he can do. 'Cause he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. And he is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Now he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. He is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Yes, he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. And he is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is,
'cause all I need is everything I need.